Gaano ba kapuro ang kalagayan ng mga bata? Ano ba ang kaligtasan para sa kanila kung hindi natin sila kailangan bigyan? May example pa nga si Jesus Christ diyan, 'di ba, pinakita niya sa mga apostles niya. That's right. So sa Mark 10, makikita natin 13 to 15. And they brought young children to him that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased. Galit siya. And said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not. For of such is the kingdom of God. Ayun, nung papalapit ang mga bata kay Jesus Christ, binabala ng mga disipulo niya. Kasi Siguro kakagulo siguro. huwag kayong magulo masyado. Nangyayari yan hanggang ngayon, Kuya Jack. Kahit may mga leaders tayo, siguro na oo, Gulo ng mga bata niya, huwag niya sila mapasunod rito. Diyan lang yan sa kwarto. ano sabi ni Jesus Christ? Rebuke them not, for theirs is the kingdom of God. Ayun. Tingnan mo sinabi sa 15, no? Verily I say unto you, sabi Jesus Christ, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Yung sabihin nun, kung hindi ka magiging katulad ng isang bata, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Hindi isip bata, katulad ng isang bata. Napaka-inosente. Pag nagagalit, takampuhan mamaya magpatawad. Oo, hindi sila, ang mga bata noon, isang napakagandang attribute ng isang bata, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Hindi rin marunong sinungaling. At hindi naman ako sinungaling. Pag sinabi kang, ang taba mo, totoo yun. Ano kung masakit magsalita ang bata? Kuya Jack, ang taba mo. Hindi mo ako, totoo yun. Talagang dugog ang puso mo eh. Kasi yung honesty nila, what they see is really what it is. Yes. Pure ang heart nila, napaka-inosente nila. Unless they are surrounded by bad people, di ba? Doon, na-influensyahan sila. Turuan mo magmura, hindi magmumura yan. Meron ba? Di ba? Pero yung katangian ng bata sasabihin sa'yo, you are so beautiful. At napakaganda. Kasi alam mo, talagang puro yung puro yun. Walang kadumis-dumis. Yan ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Anong ibig niya sabihin? Ang bata, meron niyang privilege na kung ano man ang mangyari sa kanila, pag namatay sila rito, talagang dun sila dire-diretso. Exactly. Theirs is the kingdom of God. Ang mga tanong dyan, paano? Nakunan yung ina, tapos nabuo yung bata. Yun, buo yun. Oo. Basta nagkaroon ng heartbeat. Kung gusto mong pangalanan, Baby Jane, Baby Joseph, pero hindi mo ma-register yun kasi hindi naman siya nakapanabuhay. Oo. Pero yun yung sinasabi ni brother, paano kung di sila pangalanan? Hindi na pangalanan. Hindi natin alam na hindi naman natin talaga pangalan. Yung pangalan sa lupa. May sariling pangalan tayong lahat nasa langit. At paano mo malalaman yan? Kung saan pasok ka ng temple, kailangan maging karapat-dapat ka na makapasok sa templo. Bakit si Adam? Ano ba tunay na pangalan niya? Si Michael. Si Noah. Sino ba talaga si Noah? Oo nga, no? Si Gabriel. Oo. May sarili silang pangalan. Palagay mo wala kang pangalan. Pero yung mga bata na yan, may mga sariling pangalan yan. Hindi mo man sila napangalanan dito sa mundo, kilala ng Diyos yan. Si Jesus Christ, anong pangalan niya sa langit? Jehovah. Jehovah, kaya siya tinatawag na God of the Old Testament. Kaya balik-balik tayo mo man, pampatambling-tambling yung mga Old Testament, wala kang mabasang Jesus Christ dyan. Sabi nga niya kay Moses, I am the I am. O, diba? O bakit sa New Testament, magbasa ka naman ngayon, may Jehovah ba doon? Wala, kasi naipanganak na. Yun ang, nagkaroon na siya ng mortal name. Hindi na niya gagamitin yung Jehovah kasi sa langit lang niya ang pangalan yun eh. Pangalan niya sa langit. Kaya nung nagpapakilala siya sa mga prophets sa Old Testament, hindi niya sinasabing, I am Jesus Christ. No, Jehovah. Either Lord, God the Almighty, di ba? I am and Jehovah. Merong purpose kung bakit may mga pangalan tayo. May mga purposes at may mga panahon na kailan natin yan gagamitin. Sino sa ibang paniniwala nagsasabing malalaman mo tunay mong pangalan? O, di ba? How interesting it is to know. So, anong kalagayan nila? Pag sila ay namatay, sila ba ay baby or sila ay iba yung kanyang itsura nila? So, dahil meron tayong propeta, yes, meron tayong nagagabay sa atin, nagaling sa Diyos. Sikreto ng Diyos yan eh. That's right. Yan ang mga sikreto ng Diyos na akala mo makukuha mo lang basta-basta. Kapag wala kang propeta, hindi mo makukuha o malalaman ang sikreto ng Diyos. That's right. Ngayon, ano ang kanilang kalagayan? All spirits are in adult form. They were adults before their mortal existence. And they are in adult form after death.
even if they die as infants or children, matanda sila. Bago mabihisan tayo ng physical na katawan, saan tayo galing? Doon, sa kabilang buhay. Oo, sa pre-mortal life, sa kasama natin ng Ama sa Langit, matanda tayo doon. Adon. Oo. Pag sinabi mong adon, pag sinabi mo kasi matanda, baka ubod na yung isip. Hindi Tama naman. sa lang ang buhay. Siguro mga around the 29, 30s, ganyan. Nasa early 20s to early 30s. Oo. Si Jesus Christ namatay siya 34. Ganon yung ma-recognize ng mga tao. Yung pagdating natin sa kabilang buhay, doon sa spirit world, doon mo makikita, adult silang lahat. Adult sila. Kilala ko ito Oo. Si Jose Rizal ito yun yung prime. Si Jose Rizal pala, 33 years old yata namatayan. So maka-recognize mo siya. Yung prime na yun, oo. Makikita mo yung biyak na kanya dito. Yung pag ganyan. Binibigyan lang natin ng emphasis dito na konektado yung mga prophets natin na ngayon dahil sila ay bunga din ni Joseph Smith. So, nag-reply si brother, ang sabi niya sa atin, magandang balita yan bro, madaming magulang ang ma-inspired sa ganyang topic. Kulang kasi time ko magbasa. Magbasa ka brother. Pasensya na bro sa abala. Hindi ka nakakabala. Siyempre. Kasi magandang masagot natin. Thank you. Heart tayo. Sa ulitin. Salamat po. Maraming salamat.